Sa kagubatan ng Leyte, isang misyon ang aming ikinasa para hanapin ang isang agila. Siya, si Lakpue, na 10 buwan nang minomonitor ng grupo ng Philippine Eagle Foundation, Forest Guards at tribong Mamanwa. Tinitiyak kasi ng grupo na ligtas at naaangkop na siya sa buhay sa wild. Dati kasi siyang nanatili sa pangangalaga ng tao. Mahirap man ang daan, tuloy pa rin ang laban para sa pambansang ibon ng Pilipinas. Bandang dito talaga, sir. Ito yung sentro. Saan ba na, sir? Ayun nga. Pero ang lalaking Philippine Eagle wala sa himpapawid o sa kanyang pugad, kundi nasa lupa. Sa kagubatang ito naninirahan ng agilang si Lakpue. Sa lawak ng kanyang nasasakupan, kailangan namin gumamit ng radio transmitter para matunto ng agila. Dito, sir. Tingnan mo daw dito. Wait lang, sir, ha? Yan. Hanapin natin yung mas Oh, yung pinakamalakas. Ayun, sir. Dito banda. Dito talaga, sir. Sentro. Ito yung sentro. Ayun ba, may gumagalaw. Ayun, May gumagalaw doon. Ayun nga. Ayun nga. Kita mo. Kita nyo? Puti-puti. Oh, di ba? Klaro siya. Kitang-kita mo yung puti na breast. Nang makita ito, agad nag-set up ang field technician na si Christian ng spotting scope para maobserbahan si Lakpue. Pero, sir. Oh, yan oh. Klarong-klaro oh. Ayan siya. Chill lang sa puno. Si Lakpue ay mayroong nakakabit na radio transmitter na mala backpack GPS sa likod nito. Kapag natutok sa direksyon ng agila ang antena, tutunog yan. Dahil dito, mas napapadaling masubaybayan ang kanyang kaligtasan at galaw matapos siyang pakawalan sa kagubatan. Halos araw-araw nila minomonitor si Lakpue para mabantayan at ma-record ang bawat gawi ng isang agila sa kanyang bagong tirahan. Si Lakpue may sinisipat. Agad itong bumaba sa lupa. Nadagit niya ang isang bayawak. Very special itong kasi apparently ito yung paboritong lugar ni Lakpue at dito niya nauhuli ang monitor lizard. Gamit ang kanyang kuko, binitbit niya ito sa masukal na parte ng gubat habang naglalakad. Aba, hindi ka naman namin naagawan sa merienda mo. At it turns out na meron pala siyang itinabi na pagkain at apparently nakita natin kung paano niya inilakad at tinago yung pagkain. Bago pa ma-enjoy nila po ang malawak na kagubatan ng Leyte, nasagip ito sa isang poacher o illegal na mangangaso noong July 2003. Inakay pa lang si Lakpue noon nang kunin sa kanyang pugad sa Mount Busa sa Maitom, Sarangani. Dinala siya sa pasilidad ng Philippine Eagle Foundation. Ito ang kanyang naging tirahan sa loob ng 2 dekada. Sa probinsya ng Leyte, locally extinct o naubos na ang populasyon ng Philippine Eagle matapos manalasa ang bagyong Yolanda noong 2013. Noong 2024, sinubukan ng Philippine Eagle Foundation na magpakawala ng 2 Philippine Eagle sa Leyte. Paraan nila ito para muling buhayin ang kanilang populasyon dito sa probinsya. Nakasama rin nila sa proyektong ito si Doc Nielsen. All primary feathers are complete and none of them are damaged. As part of our reintroduction program dito sa Isla ng Leyte sa may municipality ng Burauen.
Ginagawa natin tong release natin kasi naubos na ang Philippine Eagles dito sa Leyte. Pero may maganda pang kagubatan ang Leyte at meron pang mga enough food items na pwedeng kainin ng Philippine Eagle. Panglima sila pues sa pinakawalang Philippine Eagle sa Leyte. Bago pinakawalan ang mga Philippine Eagle, dumaraan muna ito sa tinatawag na soft release. Isang proseso kung saan pansamantalang nananatili ang agila sa isang malaking enclosure sa mismong release site. Dito, unti-unting nasanay sa klima, tunog, pagkain at kapaligiran bago tuloy ang palayain. So siya ay nakulong ng almost 5 months sa 5 Philippine Eagles na nirelease natin dito sa Leyte. Siya ang matagal na kinulong. Pero dahil dito, we think na nakatulong ito sa success ng release niya. Dahil sa prosesong ito, natutunan ni Lacue na kilalanin ang kanyang bagong tirahan bago tuluyang mamuhay na mag-isa sa kagubatan. 5 buwan matapos maibalik sa natural nitong tirahan, si Lacue na mataang nanginginain ng sail-fin lizard. Yung unang tatlong na hunt niya ay isang palm civet, isang sail-fin lizard at saka isang monitor lizard. Ang release protocol na ginamit natin si Lacue ang magiging batayan na ng mga susunod pang mga releases natin. Kung may tao mang kilalang-kilala si Lacue, wala raw tatalo sa malasakit ni Christian dito. Lalo na't 10 buwan na niya ito halos araw-araw na binabantayan. Palipat-lipat siya sa ibang lugar. Hindi ka ba nag-worry doon para sa kanya? Nag-worry din ba minsan-minsan kasi parang medyo baga may threat sa kanya. Kadalasang nabibiktima ng silo ang Philippine Eagle, lalo na kung naglalakad ito para maghanap ng pagkain sa gubat. Isa ang mga bitag o silo sa pangunahing banta sa Philippine Eagle at iba pang wildlife. Kahit hindi para sa agila ang mga ito, maaari pa rin silang mabiktima habang naglalakad sa kagubatan para mangaso. Kaya nga sa tulong ng mga forest guards natin, sa mga lugar na meron tayong Philippine Eagles, ang mga forest guards ang nagtatanggal ng mga silo at mga bitag. At syempre, gumagawa kami ng malawakang education campaign in partnership with the DNR, with the local government units, para sabihan ng mga tao na itigil na ang pamimitag ng wildlife. Kasama ni Christian sa pag-iikot ng gubat ang leader ng tribong Mamanwa na si Tatay Juni. So sila Tatay Juni, miyembro sila ng tribong Mamanwa dito sa Leyte. No? Nag-adjust sila sa bagong technology para maipagpatuloy na nila yung pagmamonitor natin dito sa ating national bird kay Lacue dito sa Leyte. Ansiyahan sir, training kami nila kuan Sir Jason, kini si Kristan. Nga para kami mahabaro ito nga paggamit. Samtang naapa sila trabaho ang monitor. Ang pagkita namon nito, nalilipay kami kay Lacue. Sa matagumpay na reintroduction o pagbabalik sa wild ng Philippine Eagle, nagbibigay ito ng pag-asa para sa mga dedikado eksperto na nakatutok sa pagpaparami ng mga agila sa Pilipinas. Maaari siyang ma-extinct in the next 50 to 80 years. No? It's within the next human generations. No? Pwede siya mawala sa panahon ng mga anak natin. Naka-release na tayo ng 5 Philippine Eagles. Kailangan pa natin mag-release ng at least 11 Eagles, no? Para masigurado natin na mabuhay ulit ang populasyon dito sa Leyte. Our national bird has a fighting chance. We just need to make a choice that we want the Philippine Eagles to live and thrive within our lifetime. 2 dekada man ang inantay para matagumpay na maibalik si Lacue sa kanyang natural na tirahan, magsilbi sana itong pag-asa na sa tulong ng pag-aaral, pagtsatsaga at pagkakaisa ng mga tao, muling lalakas ang populasyon ng Philippine Eagle para manumbalik at maging matatag ang kanilang lahi. Ang lahi ng ating pambansang ibon. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.